Good day everyone, I'm Rusty Domingo. Our lesson is about why did Jesus teach in parables. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 13 verse 10 to 15. Dito sa screen ay nakapokus yung verse 11, 12, and 13. Yung verse 10 hindi ko na nilagay. Sa verse 10 nakalagay yung question na nagtanong yung mga apostol kung bakit siya nagsasalita ng parables doon sa multitudes, dun sa maraming tao. Ang kasagutan ay nasa verse 11 hanggang verse 15. Maraming salamat dun sa mga kaibigan, kapatiran, kasama sa trabaho na patuloy na sumusubaybay sa aking mga videos. At sana ay huwag kayong magsawa na mag-heart at mag-like sa Facebook at gayon din sa YouTube. Sana ay bisitahin yung aking channel sa YouTube. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para ma-update din kayo dun sa YouTube. Maraming salamat. Basahin natin itong verse 11, 12, and 13. Verse 11, He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Verse 12, For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Verse 13, Therefore speak I to them in parables, because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Ito yung verse 11, yung naka-highlight din, but to them is not given, referring to the multitudes of people na sinasabi doon sa Matthew chapter 13 verse 1 and 2. Ito yung multitudes of people na kung saan thousands ang bilang nito, na siya ay nasa tabing dagat, nakasakay siya ng, yung sa picture bangka lang ito pero dito sa verse ship, ibig sabihin malaking parang barko o sa Tagalog basnig. Obviously, hindi naman lahat ng mga tao dito ay sumasampalataya sa Panginoon o naniniwala sa Kanya. Konti lang yung naniniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang karamihan dito ay pumunta para magpagamot sa Panginoon Kristo kasi nabalitaan ng maraming tao na si Kristo ay nagpapagaling ng kahit anong sakit. Yung iba naman ay para makita nila kung paano magpakita ng milagro ang Panginoon Kristo. Yung iba naman ay pumunta para makakain ng tinapay. Kasi 2 times na ang Panginoon ay nagpakain ng bread and fishes, na pinarami niya yung mga pagkain na available at nakakain ng lahat. Yung iba ay nakikinig sa kanya upang hanapan siya ng mali sa kanyang tinuturo. At maraming taong ganyan. Ang suma total na karamihan ng mga taong ito ay hindi sumasampalataya sa Panginoon. Sabi dito sa verse 13 sa ibaba na sila ay nakakakita pero hindi nila nakikita. Sila ay nakakarinig pero hindi nila naririnig at hindi nila naunawaan ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Dun sa verse 11, nakasulat, The mysteries of the kingdom of heaven. Yung mga tao na hindi naman sumasampalataya sa Kanya ay hindi applicable sa kanila yung the mysteries of the kingdom of heaven. Yun ay applicable lamang doon sa mga disipulo ng Panginoon, doon sa mga taong sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Jesus spoke in parables to conceal the truth from the people who had chosen to harden their hearts against the truth. Jesus encouraged the interest of the disciples who were seeking the truth because yung mga disipulo lang ang may pag-ibig sa salita ng Diyos. Verse 14 na tayo. Ang sabi, And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and shall not perceive. Kung naalala nyo last week na yung word na perceive, nabanggit din to dun sa verse na pinag-aralan natin last week. Dun sa Deuteronomy chapter 29 verse 4, yung picture dun sa bandang kanan. Diba? Meron ding perceive dyan. Ang sabi, Yet the Lord hath not given you an heart to perceive. Dito sa Deuteronomy chapter 29 verse 4, na ang Panginoong Diyos mismo yung inalaw niya na maging matigas yung kanilang mga puso. Yet the Lord hath not given. Okay? Hindi sila binigyan ng
pusong mamon, di ba? Kung kaya in parables yung teaching ng Panginoon Kristo sa multitudes, kasi hindi naman sila tatablan ng salita ng Diyos at hinayaan ng Diyos na sila ay magkaganon. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Isaiah, sa panahon ng Panginoon Kristo, at maski sa panahon nating ngayon, merong ganyang mga tao na matigas na ang puso na ayaw tanggapin yung katotohanan na tinuturo ng Panginoon Kristo. Dito sa verse 14 sa kaliwa, nabanggit si Isaiah. Itong Isaiah, si Isaiah din ito. Tingnan natin yung reference dito. Ito ang sabi ni Isaiah sa chapter 44 verse 18. They have not known nor understood, for he hath shut their eyes, that they cannot see, and their hearts that they cannot understand. Yung naka-highlight din yung for he. Ang Panginoon mismo ay hinayaan niya na magkagano na sila, na matigas yung kanilang puso. Verse 15, for this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Etong verse 15, kamukha din ng Isaiah 44, di ba? Na ganun din, yung matigas na puso, nakapikit na mata, saradong tenga. Yung term na nabanggit ko dun sa mga naunang videos na may mga taong sarado kandado. Doon sa bandang gitna ng verse, nakalagay dyan, lest at any time they should see. And then, hinighlight ko, I should heal them. I should heal. Ang Panginoon Kristo yung nagsasalita dito. Yung tinutukoy na lest, na walang ibang paraan na sila ay makakita, na sila ay makarinig, na sila ay makaunawa, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Unang-una ay, kasi and I should heal them, na yung kapangyarihan ng banal na spirito yung mangusap sa Kanya at sila ay ililigtas ng Panginoong Jesus. Ang salvation ng sangkatauhan ay trabaho ng Triune God, na ang Diyos Ama yung pumili sa taong maliligtas, na yung Holy Spirit yung nagko-convict para tanggapin niya yung katotohanan ng kaligtasan, yung gospel, at si Kristo yung nagbayad, nagtubos ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang panghuli, sabi rito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dun sa verse 15, merong word na lest, di ba? Dito sa 2 Corinthians 4:4, meron ding word na lest. And the gospel of Christ. Pinapakita sa versikulong ito na maraming tao na nawawala, na sila ay bulag, bingi sa katotohanan. At walang ibang paraan para makakita ang kanilang bulag na isip at bulag na puso, kundi sa pamamagitan ng gospel ng Panginoon Kristo. Ang tao ay dapat na sumampalataya sa Panginoon Kristo, na dapat siya magsisi ng kasalanan at tanggapin niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.